Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami po dati ay makasalanang patungo sa walang hanggang impyerno. Subalit dahil po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang biyaya at habag ay pinatawad mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at ng walang hanggang katubusan. At ginawa mo po kami na mga banal mong anak. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa harapan ng iyong banal na salita na tulungan mo po kami na maunawaan po ang iyong kalooban. Panginoon, kung meron po mga mali sa aming buhay ay tulungan mo kami na maituwid ito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At maging sa ministry na ipinagkaloob po sa amin na magturo sa mga bata, ay bigyan mo po kami ng karunungan at kalakasan na magampanan ito ng naaayon sa iyong kalooban. Alam namin na wala po kami magagawa kung wala po yung tulong at ang iyong gabay, kaya na ang Holy Spirit po ang kumilos sa bawat isa sa oras na ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat mula simula hanggang sa matapos na ikaw lamang pong gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mapagpalang araw po sa inyong lahat. Buksan natin yung Bible sa Mateo chapter 24, verse 29 hanggang verse 44. Mateo chapter 24, verse 29 hanggang verse 44. So babasahin ko po, verse 29. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Verse 31, susugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Verse 32, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam niyang siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Verse 36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung paanong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So muli magandang araw po sa inyong lahat. So pag-iisipan o i-meditate po natin ngayon yung tungkol sa muling pagdating na yun, Jesus' second coming, o muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yung unang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay naka-prophecy na sa lumang tipan na higit 380 times na naka-prophecy sa Old Testament yung kanyang pagdating, first coming. And then yung second coming na sa 300 beses din na nakalagay sa Biblia. So nung si Jesus po ay dumating sa Jerusalem, hindi siya tinanggap ng mga tao. So kahit na nakita nila si Jesus na kasama nilang Panginoon, so, binaliwala nila ang Panginoong Hesus dahil sila po ay nakapokus lang sa mga material na bagay. So, napakahalaga nito na dito sa Mateo chapter 24, makikita natin yung mga tanda.
So, sa Mateo chapter 24, yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Pag sinabing katapusan ng panahon, yan yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, at katapusan ng panahon ay parehas lang. And then, kapag nangyari ito, so yung pagdating ng ating Panginoon, halos lahat ng prophecy sa Biblia ay tapos na, naganap na. Kaya inaantay na lang natin, kumbaga ito yung kasiyahan ng mga born-again Christian, yung muling pagdating ng ating Panginoon. Pero may napakahalagang aral na dapat matutunan natin sa bago dumating ang ating Panginoon, ano yung buhay na mayroon dapat ang mga tunay na Kristiyano, at paano yung dapat iasal natin habang wala pa ang ating Panginoong Hesus. Paano mamuhay yung mga tunay na ligtas, ano yung dapat niyang gawin. So, basahin ko muna po sa Mateo chapter 24, verse 42 and verse 43 o 44. Mateo chapter 24, verse 42 hanggang verse 44. So, ito po yung gagawin kong main verse. Magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, anong uri ng buhay dapat tayong mamuhay bilang mga Kristiyano habang hinihintay ang Panginoon? So, dapat maunawaan natin na yung mga tanda ng muling pagdating ni Jesus ay nangyayari na. So, nakita natin sa Mateo chapter 24, lindol, tagutom, mga sakit, gera, at iba pa. At yung pinakamatindi sa lahat ng tanda ay sa Mateo chapter 24, verse 32. Sabi dito, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. So, pag-aralan daw po ang puno ng igos, alam natin yung puno ng igos ay tumutukoy sa bansang Israel. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang dahon, ibig sabihin yung bansang Israel, kapag naging malaya at malakas ng bansa, alam ninyong malapit na ang tag-araw. So, alam natin yung Israel po ay naging malaya at malakas ng bansa. Noong May 14, 1948, sila po ay nagdeklara ng kanilang kalayaan o Independence Day. So, kapag nangyari ito, ay alam ninyong malapit na ang tag-araw. Yung tag-araw ay yan yung muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yung Israel po ay isang malakas na bansa sa panahon natin ngayon. Napakalakas na nila. Yan sabi sa verse 33, napakahalaga. Gayun din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, nakita daw yung lahat ng mga bagay nito. Ano yung bagay na ito? So, yan po yung restoration ng Israel. Alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan. So, kapag nakita natin yung pananauli ng bansang Israel, ay napakalapit na ng Panginoon. Sila po yung tala-orasan ng Diyos. Sabi sa verse 34, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi, hindi lilipas ang lahing ito. Masabi natin na yan yung ating panahon o yung henerasyon natin. Dahil nakikita natin sa panahon natin ngayon, yung pananauli ng bansang Israel sa pamamagitan ng ating mga mata. Kaya inaasahan natin o ramdam natin, nakikita natin na ang Panginoon ay malapit na talagang dumating. So kahit walang petsa na ibinigay o oras, pag nakita natin yung mga tanda, isang napakahalagang bagay na dapat natin gawin ay maghanda. Dahil walang eksakto, hindi nilagay sa Bible kung ano eksaktong petsa, oras, yung kanyang muling pagdating, tanging Ama lang ang nakakaalam. Sabi sa Mateo chapter 24, verse 36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. So, dahil hindi natin alam kung kailan, kailangan talaga nating maghanda. Pag nakikita natin yung tanda, kailangan maghanda. Di ba yung mga nanay, kapag yung tiyan ay lumalaki, yung tiyan ng babae, yan ay buntis. So, pag lumalaki, naghahanda na po yan para sa panganganak. Mga damit sa bata, bumibili na po ng mga damit sa bata. So, yun, pag nakita natin yung tanda, kailangan nating maghanda. Kaya kahit hindi binanggit sa Bible, yung oras o yung araw ng pagdating ng Panginoon, alam natin na napakalapit na. So, dahil nakikita natin yung mga tanda. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, makikita natin sa Bible na may iba't ibang uri ng tao. Una, na pagdating ng Panginoon, meron po mga tao na hangal. So sila yung mga tao na binaliwala ang ating Panginoong Hesus. Binaliwala nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. So sa Mateo chapter 24, verse 37 and 39,
So makikita natin, so kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paanong sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So pagdating ng ating Panginoong Jesus, meron po mga tao na sobrang gaya nung panahon ni Noe, kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa. So hanggang sa dumating po yung baha, hindi nila nalalaman, napahamak sila. So ito yung mga tao na nakapokus lang sa material na bagay. Sa halip na unahin nila yung kanilang kaligtasan, so binabaliwala nila dahil sa napakaraming alalahanin dito sa mundo. Ito yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang tawag po sa kanila ay hangal. Sa Awit chapter 14, verse 1, sabi doon, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay masasama. Sila ay gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. So yung nagsasabing walang Diyos, siya po ay hangal. Hindi sila naniniwala. Kahit na may Diyos, ayaw nila dahil sa kanilang kasalanan. Minsan sabi nila, ayaw kong ma-born again. Ang daming mga bawal dyan. Bawal manigarilyo, bawal uminom ng alak. So dahil sa hindi nila maiwan-iwan yung kanilang kasalanan, tinatanggihan nila yung kaligtasan. Sabi sa Awit chapter 53, sabi din dito, verse 1, walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal, sila'y masasama at gumagawa ng kasamaang karumal-dumal. Wala isa mang gumagawa ng mabuti. So yung nagsasabi daw na walang Diyos, siya po ay hangal. So kahit na mayroong Diyos, ayaw nilang maniwala sa Diyos. Isa po yan dahil sa kanilang mga kasalanan. So nung panahon ni Noe sa Mateo chapter 24, yung mga tao ay wala ding panahon sa Diyos. Sabi sila ay kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa. So and then, dumating ang baha, tinangay silang lahat. So ano yung kasalanan? Alam natin naman na hindi masamang kumain, mag-asawa, uminom. So uminom, kanina uminom ako ng tubig. So nagkakasala ba ako? So pero may unawaan natin yung kasalanan. Bakit sila napahamak dahil doon sa pagkain, pag-inom at pag-aasawa? Kung isipin, hindi talaga ito masama. Pero bakit sila napahamak? Yung kasalanan ng mga tao nung panahon ng baha ay verse 29. Hindi nila nalalaman, hindi nila alam. Bakit hindi nila alam? So, yung sin nila dito ay sobrang busy. Sila po ay nabulag sila dahil sa mga material na bagay. So, hindi sila interesado sa mga spiritual na bagay. So, dun sa kaligtasan nila, kundi nakalaan lang sila sa saan? Sa mga material things. Pagkain, laging alalahanin na lang pagkain. Anong isasain ko? So maraming ganitong tao. Pag niyaya mo sa Bible seminar, wala po kaming bigas. May pakain ba dyan? So ang hinahanap nila ay mga material na pagpapala. So hindi yung spiritual na pagpapala. Kaya dahil dito, napapalampas nila yung pagkakataon na maligtas sila. So sila po ay mga hangal. Kahit na nagbigay ang Diyos ng pagkakataon nung panahon ni Noe na maligtas yung mga tao, binaliwala nila. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 5, kung maaalala natin si Noe, tinawag po na 2 Peter chapter 2 verse 5. Sabi dito, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. So, si Noe po ay tinawag na tagapangaral ng katwiran. Nangaral si Noe sa mga tao, pero hindi sila nakinig. Sabi na hindi sila nag-focus. Ganon din daw po sa pagdating ng anak ng tao, yung ating Panginoong Jesus. Yung mga tao ay nakapokus sa physical na bagay. Kahit na nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na maligtas sila, binabaliwala nila yung mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ano nangyari? So, nung panahon ni Noe, dumating yung baha. Pagdating ng Panginoong Jesus, binaliwala ng tao, magkakaroon ng paghuhukom sa apoy. Merong mga taong mapapahamak dahil nabulag sila sa mga physical things o mga physical na bagay. Magkakaroon po ng rapture. Sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, may ligtas at may hindi ligtas. So, may rapture. Mateo chapter 24, verse 40 and 41. Babasahin ko po. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan.
May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. So, merong kukunin, merong maiiwan. So, yung kukunin po ay ligtas, yung maiiwan ay hindi ligtas. So, maintindihan natin na yung Diyos ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa mga tao na maligtas. Paulit-ulit na binanggit sa Biblia. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May maiiwan talaga at merong ligtas. Ito yung mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Kumbaga, pinauna na sinabi sa atin. May kukunin, may maiiwan. Kaya napakahalaga na pag nababasa natin, may kukunin, may maiiwan. Ano kaya ako? Sure na ba ako? So, kukunin ba ako? O baka maiwan ako? Kaya nga napakahalaga na hindi lang dapat mag-attend ng church. Kailangan unang i-check, hindi lang tayo attend tuwing linggo, bagkus i-check natin yung ating kaligtasan. Ligtas ba talaga ako? Paano ko mag-rapture ngayon? Makakasama ba ako? Kasi merong mga maiiwan. So may kita natin na yung panahong ito, hindi pa nag-rapture ay nagpapakita ng patuloy na pagtitiis o pag-ibig ng Diyos sa tao. Nagbibigay ang Diyos ng chance sa tao para magsisi. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi dito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So, gusto ng Diyos, matyaga ang Diyos, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ibig sabihin, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na maligtas ang tao dahil yung panahon natin ngayon ay panahon ng biyaya. So, age of grace, age of Gentiles or grace. So, sa panahong ito, ay dapat huwag sayangin ng mga tao yung oras o yung panahon para maligtas sila. Dahil matatapos din yung age of grace. So, pag nag-rapture, wala nang second chance para maligtas ang tao. Kaya, ngayon yung araw o ngayon yung panahon ng kaligtasan. Sabi meron talagang araw ng kaligtasan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi, sapagkat sinabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. So ngayon na po yung araw ng kaligtasan. Sabihin yung Diyos nagbibigay ng pagkakataon sa tao para maligtas. Ngayon ang araw ng kaligtasan, so age of grace, kailangan maligtas yung mga tao sa panahong ito. Pero kung babaliwalain ng tao yung pagkakataong ito, ay wala na pong second chance para sa kanila. Kaya nga nakalagay, di ba? Humanda ka sa pagsalubong sa Panginoon. Sa Amos chapter 4 verse 12. So sabi din, humanda ka sa pagsalubong sa Panginoong Diyos o Israel. Pero syempre, hindi lang yun sa Israel, kundi sa lahat ng tao. Lahat tayo ay haharap, so kailangan maging handa. Dahil yung mga hindi ligtas, may kapahamak na nag-aantay doon sa walang hanggang impyerno. So, unang i-check ng mga tao ay dapat, sure ba talaga ako na makakasama? Kukunin ba ako pagdating ng Panginoon? Yung taong hangal, yung hangal sa harap ng Diyos, yan yung tao na hindi naglaan ng panahon para alamin, naglaan ng panahon para sa kanyang espiritu. Nakapokus lang siya sa material na bagay. So, kung titingnan natin, di ba, sa Luke chapter 12, nakalagay doon, verse 20. So, yung mayamang lalaki. So, hangal, sa gabing ito, kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So, yung mayamang hangal, sa buong buhay niya, nagpakapagod siya na magtrabaho para makuha yung gusto niya. So, sabi niya, marami ka ng pag-aari. Sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. So, pag nakakita tayo ng ganyang tao, para sa atin yan ay kahanga-hanga. Pero, sabi ng Diyos, tinawag siyang hangal. Bakit po hangal? Sabi, ganyan natitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Mayaman siya sa sarili, physical things, pero sa Diyos, pobre siya. Bakit? Yung pinakamahalaga ay yung espiritu. Naglaan siya ng oras para lang sa kanyang flesh. So, sa kanyang laman. Busy siya sa kumita ng pera para po sa kanyang laman na hindi naglalaan ng oras para sa kanyang espiritu. Kaya napakahalaga. Yung hangal, yan yung mga taong patuloy na hindi naglalaan ng oras para sa... Alam niya kumbaga, hindi niya alam o binabaliwala niya. So, tingnan natin sa Kawikaan chapter 27 verse 19, yung tungkol sa hangal.
Kawikaan chapter 27, verse 19. Sabi dito, Kawikaan chapter 27, verse 12. Sabi dito, Kawikaan chapter 27, verse 12. Ang taong matalino ay nakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya ay nagdurusa. Parang hangal po yan. Walang muwang. So, tuloy-tuloy lang siya. So, papunta siya sa impyerno. Wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy lang siya. Nagdurusa. So, napakahalaga nito na ang tao dapat hindi maging hangal. So, may mga tao na baliwala. Hindi mo alam kung talagang saved. Isang taon mula January hanggang ngayon, sinasabi nila sa una, ligtas na. Pero, sa loob ng ilang buwan, hindi talaga sila nakikinig ng salita ng Diyos. And then, masaya pa sila. Kapag ganyan, kaduda-duda po yan. So, sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 20, sabi, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. At yung babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. So, kapag bumalik pa, masaya pa, walang discipline, ay talagang hindi po safe. Huwag tayo maging hangal. Kaya napakahalaga na i-check natin yung ating sarili, ligtas ba talaga ako? Napakahalaga nito. So, pagdating ng Panginoon, may mga taong pupunta doon sa walang hanggang impyerno dahil binaliwala nila, naging hangal sila. Nakapokus lang sila sa material things. And then, pagdating ng Panginoon, may ikalawang uri ng tao. Ito yung tao na ligtas. Ang problema, tulog spiritual. Ligtas siya, pero tulog siya. Masasabi natin, yung pagtulog, di ba, hindi natin alam kung anong nangyayari sa paligid. So, yung gising at yung tulog ay magkaiba yan. So, kapag hinawakan mo yung patay, tsaka po yung tulog magkaiba. So, yung patay, kapag pares siya nakahiga, patay, malamig. Matigas na yung kanyang katawan. So, yung tulog, medyo mainit pa yung katawan niya, humihinga. Diba? Magkaiba siya. Pero parehas, hindi nila alam kung ano nangyayari dahil isa, patay na nga. Yung isa, tulog. Wala din siyang alam sa nangyayari. So, meron mga Kristiyano na tulog, ligtas, pero hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa paligid. Dahil busy siya sa mga bagay na walang kinalaman. Maaaring nabibisi siya sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. So, nadadala siya ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya nga sa Ephesians chapter 5, verse 14, tingnan natin. Sabi dito, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. So sabi, gumising ka, ikaw na natutulog. So tinawag po na natutulog. Spiritually, tulog. Hindi matatawag na patay ang isang ligtas na. So, kasi nabuhay na yung ating espiritu. Pero pwedeng sabing natutulog. So, hindi tayo pwedeng tawagin na patay kasi nga ligtas na yung ating espiritu. Pwede tayong makatulog spiritual. Kung yung ginagawa natin ay kapareho ng mga hindi ligtas, yung focus natin, yung isip ay nasa libutan, maaaring natutulog ka. Ibig sabihin, kung namumuhay ka gaya ng mga unbelievers, parang natutulog ka po. Kaya ano sabi? Bumangon ka mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Pag sinabing bumangon ka mula sa mga patay, ay gawag mong gawin yung ginagawa ng mga patay, mga hindi ligtas. So, pag sinabing tulog, ang ibig sabihin niya, halimbawa, spiritually, siya po ay, masasabi natin tulog, yung mga taong spiritual na tamad sa kanilang buhay Kristiyano. Kawikaan chapter 10, verse 5. Sabi dito, isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw. Ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Sabi niya, siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. So, masasabi natin tulog, tag-ani, panahon na po ng tag-ani. Ibig sabihin, alam natin na malapit na dumating ang Panginoon, ay hindi dapat tayo tulog. Anihan, dapat gumawa tayo para makapagligtas ng maraming kaluluwa. Alam natin na yung panahon natin ay limitado lang. Pero kung tayo ay tulog o tamad na mag-evangelize, walang sino man yung maliligtas. So, sa evangelism, may dalawang uri ng tao. Siya yung tao na gusto niya mag-evangelize. Sa isip niya, gusto ko talaga mag-evangelize. Pero wala naman siyang ginagawa. Ayaw niya magsakripisyo. Hindi siya naghahanda. Kapag ganyan, wala talagang mangyayari. Katamaran niya. Gusto mo lang, sa isip mo, gusto mo, pero wala ka namang ginagawa. Kapag ganyan, walang magbabago.
hindi ka makakapag-evangelize. Meron naman tao na talagang gusto mag-evangelize pero naghahanda, gumagawa, nakikibahagi, nagsasakripisyo. Anong asal dapat meron tayo habang alam nating papalapit na yung pagdating ng Panginoon? Unang Pedro chapter 4 verse 7. Sabi dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Magpakatino. Sa panahon natin yan, yung mga tao halos wala na sa katinuan. So magpakatino. Maging seryoso. Alam nating malapit na yung ating pagdating ng ating Panginoon. Kaya hindi na ito panahon para maglibang-libang pa tayo sa mundong ito. Hindi ito panahon para matulog spiritually. Kailangan mag-isip tayo, ano ba kaya yung magagawa ko sa Diyos? Matagal na akong saved. Sinasabi ko, matagal na akong saved. Ligtas na ako. Pupunta ako sa langit. Pero kumusta yung buhay ko? Unang Thessalonica, chapter 5, verse 6. Tignan natin. So, sabi dito, kaya nga, huwag tayong matulog, gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Sabi, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Yung pagkatulog nila, spiritually. Hindi dapat tayo matulog spiritually. So, dahil yung Kristiyano ay alam na malapit na dumating ang ating Panginoon. Mahalaga na pag-isip-isipan natin, ano yung purpose, bakit ako iniligtas ng ating Panginoon? Iniligtas ako ng Panginoon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para tulungan din yung mga tao sa paligid ko na hindi pa naliligtas. Kapag tayo ay tamad sa ating buhay Kristiyano, wala tayong mahuhuli. Hindi tayo makakapag-evangelize. Kawikaan chapter 12, verse 27. Kawikaan chapter 12, verse 27. Sabi dito, hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit magkakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. So, hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad. Kahit na maraming kaluluwa sa paligid natin, na hindi paligtas, kung wala naman tayong gagawin, ay hindi talaga sila maliligtas. Kung hindi ka maglalaan, mag-e-effort, tamad ka, patulog-tulog ka spiritual, hindi ito tamang asal sa harap ng Diyos. Kung malapit na talaga dumating ang Panginoon, dapat tayo matulog. Sabi ng iba ay, sabi nila, malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi nila, darating na si Jesus. Yung mga lolo ko, mga nauna pa sa akin, darating hanggang ngayon, wala pa rin. So, kung iintindihin natin yung Bible, nakalagay sa Biblia, yung 1,000 taon sa Panginoon na isang araw lang. Kaya, ang mga 1,000 taon sa Diyos, yung 1,000 taon para sa atin ay isang araw lang yun sa God pag binasa niyo yung Bible. Kaya mula nung namatay si Jesus sa krus, hanggang sa panahon natin yun, 2,000 taon na nakakalipas. Kaya kung iisipin nyo, di ilang taon pa lang tayo, halos 2 araw pa lang mula nung dumating si Jesus, di ba? Sa mata ng Diyos, 2 araw pa lang. Kaya sinabi niya, ako'y malapit na dumating, di ba? Malapit na yung pagdating ng Panginoon. So, hindi natin sabi na malayo pa. Lalo na nakikita natin yung mga tanda. Kaya mahalaga po yung asal natin na hindi dapat tayong maging tamad. So, may mga Kristiyanong tulog. So, sabi, sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 6, di ba? 1 Thessalonica, chapter 5, verse 6. Babasahin ko po. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino. Sabi ng iba, ay born again ako, ligtas na ako. Meron pong mga maling pagkakaintindi sa pagdating ng Panginoon. Sabi nila, ay ligtas na ako. Dahil ligtas na ako, magra-rapture na rin lang naman. Tsaka magkakaroon ng fair judgment. Wala nang silbi pala yung buhay dito sa mundo. Hindi na ako mag-aaral. Hindi na ako papasok sa school. Dito na lang ako sa bahay kasi wala na din kabuluhan. Kahit makapagtapos pa ako ng pag-aaral sa school, malapit naman dumating ng Panginoon, baka mag-rapture na. Wala na rin silbi yung pinag-aralan ko. Sabi naman ng iba, malapit na mag-rapture. Hindi na ako magtatrabaho. Sa bahay na lang din ako. Kasi baka dumating ng Panginoon, wala din kabuluhan kahit magtrabaho pa ako na magtrabaho. So yung mga ganitong katwiran ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So kahit na alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon, ay kailangan mamuhay tayo ng maayos o normal na buhay dito sa mundo.
Kailangan magtrabaho ka. Paano ka makakapag-evangelize kung wala kang trabaho? Di ba nakalagay sa ang tamad ay huwag din namang kumain? Paano maniniwala sa iyo ang mga tao na ligtas ka o pupunta ka sa langit, natamad ka naman? Hindi ka maging magandang impluensya sa mga tao sa paligid mo. Yung taong tamad, makahirap makapag-evangelize yan. And then, sabi naman ng iba, hindi na ako mag-aaral. Kung hindi ka mag-aaral, paano ka makakapag-evangelize sa loob ng paaralan nyo o sa school nyo? O sa paano maliligtas yung magulang mo? Kung hindi paligtas yung mahal mo sa buhay. Kung pabaya ka o tamad ka ng mag-aral, sasabihin nila, yan ba ang born again? Yan ba tinuturo sa inyo? Huwag na mag-aral dahil malapit ng rapture, katapusan na ng panahon. Hindi po. Kailangan nating maging masipag sa pag-aaral na hindi napapabayaan yung ating buhay Kristiyano. So, kailangan habang dumadating ang Panginoon, mamuhay ng maayos, normal, mag-aral ka, magtrabaho ka, para maipakita na tayo ay tunay na born again sa mga tao sa paligid natin. And then, inilagay tayo ng Panginoon kung saan ka man school naroon, para yan yung area kung saan dapat kang mag-evangelize, para maligtas yung mga tao sa paligid. Hindi dapat tayo matulog. Hindi dapat natin pabayaan yung mga bagay na kinakailangan natin gawin. Dahil yung ating buhay Kristiyano, yung buhay natin pang araw-araw, sa bahay man yan, o sa school, o sa trabaho, matatawag natin na buhay Kristiyano. May kinalaman po yan sa Diyos. And then tinitingnan tayo ng mga tao sa paligid natin. So, napakahalaga yan. Kasi may mga tao na mali yung pagkakaintindi. So, baka humarap tayo sa Panginoon, mapahiya tayo. Kaya napakahalaga, di ba, sa 1 John chapter 2, verse 28, sabi dito, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. So, kailangan yung pananatili sa ating Panginoon. Pag sinabing pananatili, hindi lang fellowship o pag-attend ng church. Yung relasyon natin sa Diyos, kumusta? So, kumusta yung relasyon? Pray, words of God, napakahalaga niyan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, kung tulog, walang ginagawa sa kanyang buhay Kristiyano. Hindi dapat tayo maging ganito. Kung ganito tayo, mapapahiya tayo sa harap ng Diyos. Kung talagang naniniwala ka malapit na dumating ang Panginoon, ngayon o mamaya, bukas, magbago na. So, wag hayaang magpatuloy na wala tayong ginagawa o tamad tayo sa ating buhay Kristiyano. And then, meron namang Kristiyano na gising talaga. Yan yung mga gising. Alam nila, nagbabantay sila. Alam nila na malapit na. Kaya sila ay faithful sa kanilang buhay Kristiyano. Yung mga ganitong tao, Kristiyano, ay makakatanggap ng papuri sa Panginoon. Kung titignan natin sa Mateo, chapter 24, verse 45, sabi dito, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ng kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Sabi sa verse 46 and 47, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sino dapat yun? Sino ang matalinong alipin? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Hindi dapat tayo magsayang ng oras. Kung meron kang talento para sa Panginoon, kung ano yung mga talento na magagawa natin, saan tayo magagamit, mahalaga na ipagamit natin sa Diyos. Kailangan mo, hindi lang tumatagal na nagpapainit lang tayo ng puwet. So, sa church, sa upuan. Kailangan mag-isip tayo habang lumalago, habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, na mag-i tayong may silbi. Kasi si Satan gusto niya mag-i tayong walang silbing Kristiyano. Sa Luke chapter 16, verse 17, 16 and 17, Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 16 and 17, sabi, dumating ang una at nagsabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin. Sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lungsod. Ang gandang pakinggan nito, sabi, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lungsod. Sabi, sapagkat naging tapat ka. Yung buhay Kristiyano, mahalaga yung pagiging tapat. So, kahit wala nakakita, walang nagbabantay sa atin, mahalaga na tuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin para sa ating banal na Panginoon. So, alam nating malapit na siyang dumating. Anong dapat asan?
Sino yung mapalad sa paningin ng Diyos? Sino yung maayos sa paningin ng Diyos? Yung mga tao na nag-e-evangelize, napakahalaga niyan. Kung alam natin, di ba, sa Daniel, chapter 12, so verse 3, sabi niyan, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Yung nagpabalik ng marami sa katwiran. Nagpabalik ng marami sa katwiran, yan yung mga taong nag-e-evangelize, di ba? Pag i-evangelize mo, napabalik mo siya para mga bituin magpakailanman. Kaya, sino yung matalino sa paningin ng Diyos? Sino yung wise na tao? Yan yung mga ligtas na, Kawikaan chapter 10 verse 5. Kawikaan chapter 10 verse 5. Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw. Nagtitipon, nagsisipag. So, yung mga magsasaka po, masipag sila. So, yung mga magsasaka kapag panahon na ng anihan, hindi sila na halos kulang yan sa tulog. Dahil baka dumating ang ulan, o may bagyo, talagang hina-harvest na nila yung dapat i-harvest. Pag pinalampas nila yung anihan, wala na po. Masisira yung mga pananim nila. Kaya walang naglalaro po na magsasaka kapag panahon ng anihan. Talagang busy silang magtrabaho dahil darating ang tag-ulan. Yung wise na Kristiyano ay yung patuloy na gumagawa ng gawain ng Diyos. Handa. Na anytime dumating ang Panginoon, marap na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kung talagang naniniwala ka na malapit na dumating ang Panginoon, malapit na yung rapture, kung talagang naniniwala ka, kailangan nating maging handa. Kailangan nating magbantay. Kailan tayo magbabago? So, yun ang tanong. Kailan tayo magbabago? Minsan, sabi na iba, kailan kaya ako magbabago? Kailan mo umpisahan ng pagbabago? Next year? Sa susunod na taon? Bukas? Mahalaga po yung ngayon. Sabi niya sa atin, balikan ko, Matthew chapter 24, verse 42 and 44. Sabi dito, magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain nyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maging handa. Tanungin ang sarili, yung ginagawa ko ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Nabubuhay ba ako na walang kahiyahiya sa harapan ng Diyos? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin naaalis na nagiging hadlang sa aking buhay Kristiyano? Kahit alam natin yung kalooban ng Diyos, kung hindi naman natin ginagawa, hindi tayo naghahanda, mas delikado po yan. Alam mo na yung words of God? Tinubos ka na? Narinig mo na maraming beses, pero binabaliwala? Mas maraming palo. Luke chapter 12, tingnan natin. Luke chapter 12, verse 47 and 48. Sabi dito, at ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami. Subalit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa palo ay papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. So sabi, ngunit ang hindi naghanda at hindi gumawa ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami. Alam natin yung salita ng Diyos, pero hindi sapat yung alam lang natin yung salita ng Diyos. Mahalaga po yung application sa salita ng Diyos. Sinusunod ko ba? Namumuhay ba talaga ako ayon sa salita ng Diyos? Napakahalaga nito. Kung hindi, papaluin ng marami. Sa paggawa ng gawain ng Diyos talagang mahirap. So, napakahirap dahil maraming bagay na kinakailangan natin. Yung mga kapag gusto ng laman, na kailangan nating itigil. Pero kahit na may mga paghihirap sa mundong ito, mangaral ka ng gospel, may pagdurusa, mamuhay ka sa kabanalan, dan yung mga unbelievers na kaibigan mo, lalaitin ka, uusigin ka. So, pagsasabihan ka ng mga sari-saring bagay na pawang kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon. Pero kahit may mga hirap, may pag-asa. Ano yung pag-asa? Tingnan natin sa John chapter 14, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin namin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili
upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. So, sabi, huwag mabagabagagin yung puso. So, pwedeng mabagabag yung ating puso habang nabuhay tayo sa mundong ito. Dahil maraming pag-uusig. Pero meron tayong pag-asa. Meron tayong comfort. Magagawa nating magtiis kahit na may mga hirap. Bakit magagawa natin magtiis? Sabi, huwag mabagabagin yung puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihandaan lugar para sa inyo? At kung ako'y pupunta roon at may ihanda kong isang lugar para sa inyo, ako'y babalik kay aking tatanggapin sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Napakagandang pakinggan ng verse na ito. So, may pag-asa. May inihanda ang Diyos na maraming tahanan. Sa langit po, nandun yung tunay nating tahanan. Wala dito sa lupa. Para lang tayo dito mga dayuhan. Kaya yung mga salitang ito ang magkapagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung walang hanggang pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya konting tiis, magtiis. Kung dumadanas kayo ng mga problema sa ating buhay, pera, pamilya, kalusugan, opo, hindi tayo ligtas dyan habang nabubuhay pa tayo sa lupa. Pero wag natin kakalimutan, pag dumating ang Panginoon, anong mangyayari? Kahit may sakit ka, nakaratay ka ngayon, kahit may problema ka, pinansyal, o pisikal, pamilya, ano mangyayari? Unang Thessalonica chapter 4, verse 16 hanggang 18. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig na arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sagay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Napakaganda. Yung Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, may sigaw, may tinig ang arkanghel, at may trompeta. Bakit may trompeta ng Diyos? Sa Old Testament, kapag hinipan yung trompeta, nag-iipon-ipon yung mga Hudyo, yung mga Israelite. Pagdating ng Panginoon, may trompeta ng Diyos dahil yun pong mga ligtas ay iipunin ng Panginoon. Kukunin niya na yung mga tunay na ligtas. Sa yung aklat na yung Thessalonian Church ay maraming pag-uusig. Alam nilang darating ang Panginoon. Kaya nga si Pablo, ipinaliwanag niya na detalyado yung pagdating ng Panginoon, trumpet, tutunog. Maintindihan na kasi yung Israel, nagtitipon-tipon kapag tumunog ang trompeta. Pagdating ni Jesus, lahat ng Kristiyano ay titipunin. Kaya, sa ano sabi dito? Mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. May mga kamag-anak tayong namatay na, di ba? Nauna pa sa atin. Siguro meron sa inyo namatay yung pamilya, miyembro ng pamilya, nalulungkot, ano kaya namatay na siya. Pero namatay siyang ligtas. Kung namatay na ligtas, para sa Bible, natutulog lang sila. Sabi sa unang Thessalonica chapter 4 verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. So natutulog, ay yung binabanggit na natutulog po ay namatay. Ligtas na patay para sa Diyos yung mga naligtas na namatay, yun pa ay natutulog lang. Bakit muli silang bubuhayin? So, di ba sabi dyan, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So, yung mga nauna, naligtas na namatay, babangon, kukunin po sila. So, may pag-asa. Kung may mga miyembro ng pamilyang namatay na naaalala mo, namimiss mo sila, huwag mag-alala, ligtas ka na. Kung ligtas sila, magkikita kayo ulit. So, walang ibang paraan, alam natin, para maligtas. Tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, di ba? So, sa John, chapter 14, verse 5, sabi diyan, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ang hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakahalaga na i-preach natin yung tungkol sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabing Jesus, ang ibig sabihin ay kaligtasan. Kung walang kaligtasan, walang pagpunta sa langit. Kaya nga, yung Panginoong Jesus ay malapit ng dumating. And then kapag dumating siya, matatapos na po yung trabaho ng kaligtasan. Yung oras ay limitado. Kaya yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos ay napakahalaga na gamitin natin na i-evangelize yung mga tao sa paligid natin na hindi pa naliligtas. Kung tayo ay natutulog, walang maliligtas.
mapapahiya tayo sa harapan ng Diyos. And then, kaawa-awa yung mga kapamilya natin, mga tao sa paligid natin na hindi pa naliligtas. Manasin mo, ay hindi pa mag-rapture. Kung hindi man mag-rapture bukas, o next month, hindi pa mag-rapture, mga iba binabaliwala, hindi pa naman mag-rapture. Okay, sabihin natin hindi pa mag-rapture, paano kung mamatay na yung miyembro ng pamilya mo, hindi siya ligtas? Hindi pa mag-rapture pero mauna na siyang mamatay o ikaw na mamatay, wala na pong ikalawang pagkakataon. Kaya sana, napakahalaga, bilang mga born again, alam nating malapit nang dumating Panginoon. Una, i-check yung ating buhay Kristiyano. Ligtas ba talaga? Kung ligtas na, ano mga mali sa akin? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin naaalis? Sa mga kabataan, ano? Games? Mga mobile games? Addict sa games? Mga kasama natin, mga unbelievers? Walang basa-basa ng Bible? Na hindi nag-a-attend ng fellowship? Absent pa rin? Mahalaga na i-check natin. Kung may mga mali, magbago na. Baguhin na natin. Dahil mamaya, bukas, dumating na ang ating Panginoon, mapahiya tayo sa harap ng Diyos. Naunawaan niyo po. So sana, naunawaan natin yung pinag-aaralan natin ngayon tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag sayangin ang oras. Wake up. Maging maingat. So kapag humarap tayo sa Panginoon, ano mangyari? Tatanggap tayo ng gantimpala. Lahat ng ginawa natin sa Diyos ay hindi walang kabuluhan. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, napakahalaga. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pagdating ng Panginoon, ibibigay niya na sa atin yung mga gantimpala. Kaya nga, alam natin yung kaligtasan ay libre. Pero kung gusto mo na makatanggap ng maraming gantimpala sa Diyos, kailangan magtrabaho ka. Yung gantimpala po ay pinagtatrabahuhan. Iba-iba tayo ng gantimpala, depende kung paano ka namuhay ng iyong buhay Kristiyano. Gusto nyo ba na mag-graduate na ribbon lang yung natanggap mo? Diba sa graduation, umaakit sa stage, tinatawag. So nakalagay lang sa'yo, graduate na ribbon, yung mga kaklase mo ay naka-medal. So diba nakakahiya? So kaya pagharap sa Panginoon, mahalaga na naisin natin. Yung mga tao sa mundong ito, nag-aagawan sila ng posisyon sa barangay, politiko, mayor, gusto nilang umupong mayor, gobernador, kapitan. Sa school naman, nag-aagawan sa posisyon sa school, yung mga officer, kung ano-ano mga posisyon. Bakit hindi natin naisin na magkaroon ng posisyon sa Diyos? Bakit hindi natin naisin na maglingkod sa Diyos? Sa halip na maglingkod sa sanlibutan, ay mas mag-focus tayo na makapagbigay lugod sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Yung ating oras, katawan, yung ating lakas, yung ating isip, ibigay natin sa ating Panginoon. Napakahalaga. So, hindi dapat tayo mahadlangan ng mga bagay ng mundong ito sa paglingkod sa Diyos dahil malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. So, kaya hanggang dito lang yun, nais kong ibahagi sa inyo. Nawa ay may naunawaan po kayo sa pinag-aralan natin. Tayo pong lahat tayo muko at tayo po'y manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo na kami po ay nagsama-sama upang mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, alam namin na malapit na po ang iyong muling pagdating. Kaya nawa, kung may mga mali sa aming buhay, ay tulungan mo po kami na maituwid ito sa pamagitan ng iyong banal na salita. At kung may member pa ng pamilya na hindi pa po nakakaunawa ng kaligtasan, tulungan mo po kami na ma-evangelize po sila sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. At kung may mga mali sa aming buhay, nawa maituwid po ito at na mabigyan ka namin ng lugod habang nabubuhay po kami. Wala po kayong magagawa kung wala po yung tulong at gabay. Kaya nawa ang Holy Spirit po ang kumilos sa bawat isa. Tulungan mo din po ang mga church school teacher na patuloy na bigyan mo po ng kalakasan at punin mo po ng iyong biyaya na maratan mo kami na busy na gumagawa para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.